What's up mga tol? Senador Idol Robin Padilla hindi napigilang magbigay ng emosyonal na patamang pahayag sa mga patuloy pa rin na naninira at minamalit siya. Lalong-lalo na nga sa kanyang pagkasenador na kung saan nga sa kanyang mga kritiko ay pangbabas at pangmamaliit lang nga sa kanya ang alam at punain ang panunungkulan niya bilang isang senador. Emosyonal nga at malungkot nga ang ibinahagi ni Idol Senator Robin Padilla ang kanyang naging hinaing dahil nga sa kanyang mga kritiko na tila mapahanggang ngayon nga ay hindi pa rin nga nila tanggap ang kanyang pagkaupo bilang isang senador at pagiging number 1 noon, kung saan nga ay puro paninira at pagpuna na lamang ang kanilang naging alam, na umabot pa nga ito sa puntong sinasabihan na nga si Idol na isang bubong senador. At sobra-sobra na nga ang pangmamaliit at manglanglait sa kanya sa kanyang pagkaupo bilang isang senador, na kung saan rin ay hindi naman napigilan na nga ni Idol Senator Robin Padilla na sagutin at punain rin ang mga sinasabi ng kanyang mga kritiko, na sinupalpal niya nga ito sa kanyang naging hinaing at pahayag na ibinahagi niya nga sa kanyang Facebook page na ayon nga sa kanya: "Mga mahal ko na taga-suporta, nag number 1 po tayo na wala tayong pera at walang koneksyon sa dambuhalang media. Ang tagumpay natin ay kasaysayan na at hindi na yan magbabago kahit sino pa man. Ano man ang kanilang argumento o ano man ang sabihin nila na sila ay matalino at tayo ay bobo. Tawanan na lang ninyo ng malakas dahil hindi nila matatanggap hanggang sa ngayon ang ating pagkapanalo at pagiging number 1. At mas bobo sila sa atin dahil sa sobrang talino nila. Hindi sila nananalo kahit bilyon ang pera nila, at yun mga pailalim, bumabanat lalong may mga ambisyon, umangat at mga nais bumalik na pinapagalaw ang kanilang mga PR. Huwag kayong mabahala sa kanila, hindi na po sila nag number 1 kahit hanggang langit ang gastos nila. Hayaan natin silang malunod sa kanilang pangarap at larong napakadumi. Huwag tayong aalis sa tamang katwiran, kapakanan ng mga nakakaraming Pilipino, lalo ang mga naghihikahos ang ating panigan. Hindi po kailanman ito usapin ng matalino o bobo ang mga bumoboto. May utak ang bawat Pilipino, kaya huwag ninyo malitin. Hindi man kami nagkakaroon ng taas ng inyong mga pinag-aralan. Taas ang aming noo dahil sa kasaysayan ng inang bayan. Walang naidulot ng progreso ang inyong sobrang katalinuhan, kundi utang at pagkapahamak ng mga mahirap, manggagawa, magsasaka at mangingisda. Umaasa kami sa katuruan ng pinakamatalino sa lahat. Yun ang Diyos na tagapaglikha. Yun ang pagkakaiba natin. I'm not a politician, I am servant of God." Talaga namang napakalalim at napakatalinhaga nga ang sinabing ito ni Idol, na talaga namang patama ito sa kanyang mga kritiko na hanggang ngayon ay walang sawa at patuloy pa rin nga ang paninira at pangmamaliit nga sa kanya. Panimula, preambul ng ating saligang batas. Kami, ang soberanong sambayanang Pilipino, ay humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang makabuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na magtataglay ng ating mga mithiing magtataguyod ng kabutihang panlahat, pag-iingat at magpapaunlad ng ating patrimonya at magtitiyak sa ating sarili at sa ating mga inapo ng mga pagpapala ng kalayaan. Una, ang Diyos. Batas ng Republika 8,471, Pangalawang Kabanata.
Seksyon 38. Kapag ang pambansang awit ay tinutugtog sa isang pampublikong pagtitipon, maging sa pamamagitan ng banda o sa pamamagitan ng pag-awit o pareho, o muling ginawa sa anumang paraan, ang dadalo sa publiko ay dapat umawit ng awit. Ang pag-awit ay dapat gawin ng may sigasig. Bilang tanda ng paggalang, ang lahat ng mga tao ay dapat tumayo sa atensyon at humarap sa watawat ng Pilipinas. Kung may nakadisplay at kung wala, sila ay haharap sa banda o sa konduktor. Sa unang nota, ang lahat ng tao ay dapat magsagawa ng pagsaludo sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang kanang palad sa kanilang kaliwang dibdib. Ang mga nasa militar, scouting, pagsasanay militar ng mga mamayan at mga uniforme ng security guard ay dapat magbigay ng saludo na itinakda ng kanilang mga regulasyon. Ang pagsaludo ay dapat tapusin sa huling nota ng awit. Ang batas kailanman ay hindi dapat isang kaguluhan. Ang mga batas ay dapat na malinaw, tumpak at pare-pareho para sa lahat ng mamamayan. Sa Ingles, laws must be clear, precise, and uniform for all citizens. Mga kababayan, sa seksyon na ito, hindi sinabi kung ang ating kamay at palad ay nakasarado, close palm, nakasaradong palad, o open palm ang nakabukas na palad, o nakaturong palad, pointing finger. Mga kababayan, ang linaw ng seksyon 38, ang sinabi sa batas, ang paglalagay ng kanang palad sa kaliwang dibdib. Yun lamang po. So kayo mga tol, anong masasabi nyo patungkol rito sa naging pahayag ni Idol at sa kanyang mga kritiko? So i-comment lang sa baba ang inyong mga reaksyon. Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!